Okay, sa pagbabalik ng God TV, ngayon may bago na naman tayo makakasama. Tingnan natin ang point of view regarding sa God, and at the same time, we're celebrating the power of Bausi. No? Nandito, sinasabi ko mga kilala sa second year, si Congressman Agapay, together with, mamaya makakilala muna natin sa isa bago natin inan na tungkol what is God and what is Bausi is. Si Tenyoso, no? Ang Sara Vizcaya, ng second year. At syempre, isa sa pinakapaborito natin, no? Si Tago. Isa rin to sa may character kapag tayo ay may mga magagandang pagtalakay sa ating subject. So, balik po tayo. Si Tago muna. Ano yung pagkakaalam natin bilang isang lalaki? Sa ahensya ng God, sa agency ng God, ano yung pagkakaalam natin? Lakasan natin ang boses para hindi tayo nagkita. Sa akin po, ang God po is gender development po. Para sinasabi po dito na it is development po ng relationship between LGBTQ and pantay. No, pagkapantay-pantay. Galing po yan sa point of view ng isang lalaki na ngayon ay ang edad po natin, sir. Okay, no? So, pagkapantay-pantay, ano man ang iyong kasarihan, ang Sara Vizcaya ng second year. Okay. How about the God first? So, yung God is yun na binibigyan tayo ng pagkakapantay-pantay, ganun ang uri ang kasarihan natin. Opportunity sa trabaho, saan na tayo magpunta sa education, yun yung sinasabi sa atin. At ligtas na kapaligiran na hindi po tayo makabuso. And, of course, ang ating congressman, no? Congressman Agapay. Yun, ang konsepto ng God ay tumutukoy sa isang or ito yung tinatawag na gender and development, which is kung saan sinasabi na pagkakapantay-pantay nga ng kasarilan or yung pagtrato nito sa lipunan at yung pag-ugali na meron ang isang kasarilan sa lipunan. So dito, iniiwasan din yung tinatawag nga natin na diskriminasyon sa trabaho o sa lipunan dahil alam naman natin na ito ay mainit na issue sa panahon natin. Okay, let's just connect the God to Bausi. Unahin ko muna yung dalawang lalaki ko ngayon na ano ko naman ay masasagot ang aking katanungan. Kayo ba, meron po tayo naging karelasyon? Meron po tayo mga nanay? May kapatid po tayong babae? Paano natin sila pinoproteksyonan na maging ligtas po sila doon po sa pag-abuso? Paano natin sila inaalagaan? Ikaw? Sa akin po, sinasabihan ko lagi yung kapatid na yung mga dapat nang hindi gawin. Like, kaya nga po yung Pabrano siya sa protekta kapag wala ka na sa kanya. pag hindi wala po ako sa amin. Bilang kuya. At samantalang ikaw, congressman? Ako sa akin po, personally, ang ginagawa ko is sinasabihan ko sila na kung meron man mangyari sa kanilang masama o krimen, maaari nilang tawagan ng otoridad para mapagbigay. Exactly! Nabanggit ni congressman na merong agency no, na kung saan mabibigyan sila ng kaalaman kung paano nila lalapit dun sa agency. Lalo na kapag kaalam na nila kung ano yung nakabalog sa provision ng Bausi. Mahalaga na malaman na hindi solusyon ng takot, hindi solusyon ng kapampangan para magpatuloy yung pang-aabuso. Kaya meron tayo mga kagaya nyo na magiging kasangkapan para tumulong para sa advokasya nito. No? Dahil social awareness po, pagkakaroon ng ganitong agency like the God and the Bausi, ikaw bilang babae, paano pinoproteksyonan at paano kung sakasakaling may lumapit sa'yo pa mga babae na kinakailangan natin gabayan para maproteksyonan at makaiwas na siya doon sa pang-aabuso? Siyempre, ayan, wala yan sa lakay o tangkad. Kapag inapit tayo na isang lalaki, matuto tayong lumaban as empowered woman. So, wag na nila hayaan na mga pakad lang nila tayo or kapag nakakaranas tayo ng mga discrimination or mga sexual abuse, ganyan, meron tayong batas na tinatawag na 19262, which is yung 2004 na anti-women's violation and their children. Ayan. So, pinoprotektahan nila yung mga pang-aabuso sa mga kabayan ng kabataan. At maraming salamat. Nakapanayan na naman tayo na talaga namang hindi nagtatapos sa pagiging estudyante. Kung hindi,
alam mo yon, nagkakaroon po sila ng silbi sa ating lipunan gamit ang kanilang kaalaman at boses. Maraming salamat. Thank you so much and bye-bye!